Sa isang liblib na lugar sa Mindanao, may ilan pa rin na nagsasabi na pinamumugaran yon ng mga nilalang ng dilim at mga antingero. Kabilang na dito ang pamilya ni Omar, na ang mga ninuno niya ay mula pa sa mga magigiting na antingero. Hindi inaasahan no ni Omar na darating ang panahon na mamanahin niya ang anting-anting mula sa kanyang namayapang lolo. Kaakibat nito ang pagtanggap sa malaking responsibilidad. Dahil sa pagtulong niya sa mga kababayan, nakilala ang kanyang pangalan bilang isang magaling na antingero sa kanilang lugar, maging sa mga karatig baryo. Habang naglalakad noon si Omar sa ilalim ng sikat ng araw, nakita naman niyang lumabas ng kubo nito si Impong Uyong. Agad na sumilay ang ngiti sa labi niya habang palapit sa matandang lalaki. Omar, buti nakita kita ngayon. Dumaan ka muna rito sandali kung hindi ka abala. Sige po, Impo. Wala naman akong gagawin sa amin meron po ba kayong mahalagang sasabihin? Nabalita ko may muntik na namang mabiktimang sinasabi ng aswang sa may gulod. Totoo po yan. Buti nakatakas ang biktima niya. Nandun din po kasi ako Nahuli niyo ba kung sino ang aswang? Opo, nahuli ko po siya. Nagtangka pa nga siyang tumakas Dayo lang po sa lugar natin ng aswang. Baka taga malayo pa po yun. Dito lang sa atin nang bibiktima. Napakatapang mo, iho. Maaasahan ka talaga. Mabuti na lamang nariyan ka lagi para tumulong. Hindi po ako nakakaramdam ng takot. Marahil po dahil sa anting-anting na tangan ko mula pa sa aking namayapang lolo. Mag-iingat ka pa rin. Huwag mong hahayaan na mawala sa katawan mong anting-anting mo. Opo, Impo. Tatandaan ko po mga sinabi niyo. Ingatan mo rin ang pamilya mo. Dahil kilala ka na ng mga aswang na kilabot sa pagpatay sa mga kauri nila. Baka sila ang balikan at gantihan. Dahil hindi sila makalapit basta-basta sa'yo. Huwag po kayong mag-alala sa kanila. Wala pong masamang mangyayari sa kanila. Paalala lang naman ang sakin. Ngumiti pa si Omar bilang tugon sa matandang lalaki. Sumaludo pa siya rito bago naglakad palayo. Habang dalay pasipul-sipul pa ang binata. Malapit na siya sa palikong daan nang makaramdam ng kakaiba. Binilasan na niya ang paglalakad doon hanggang makarating sa kanilang bahay. Sinalubong naman siya ng katahimikan at kakaibang simoy ng hangin. Walang kamalay-malay ang binata na wala na ang kanyang pamilya. Habang wala kasi siya, sinamantala ng isang grupo ng mga aswang na makaganti sa pamamagitan ng mga ito. Isa sa mga kapamilya nila ang napaslang ng binata noon. Kaya naman naniningil na sila. Nang makita ang mantsa ng mga dugo sa pinto ng kanilang bahay, doon na inalihan ng matinding takot ang binata. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay, pero tila siya itinulos sa kinatatayuan nang makita ang nakakarimarim na tanawin ng kanyang buong pamilya. Hindi! Inay! Itay! Hindi totoo! Mga kapatid ko! Paulit-ulit ay sinisigaw ni Omar ang pangalan ng mga magulang at kapatid habang tumatangi sa harapan nila. Halos pagsukluban siya ng langit sa malagim na pangyayari na yon sa buhay niya. Isang magsasakang nakarinig sa mga palahaw ng binata. Agad itong nagtungo at lumapit sa may pinto. Napatda ang lalaki't halos bumaliktad ang sikmura sa nasaksihan. Luhaan naman na lumingon sa kanya ang binata. Wala na ang pamilya ko. Pinatay sila ng aswang. Napatungo na lamang ang lalaki at hindi malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Minabuti niyang ipagbigay alam ang nangyari sa mga kababaryo. Nakarating naman yon kay Impong Uyong. Agad siyang nagtungo sa bahay ng binata. Kahit ito'y dismayado sa nangyari.
Nilapitan nito si Omar habang yakap-yakap ang dugo ang mga magulang. Napasulyap din siya sa mga kapatid nito na halos hindi na makilala ang mga itsura. Kumuha siya ng kumot at tinakpan ang mga bangkay. Nakaburol na ang pamilya ni Omar, pero nanatili siyang tahimik at hindi makausap. Huling gabi ng burol, hindi na nakati si Impong Uyong na lapitan ng binata at kausapin. Alam kong walang katumbas ang sakit na nararamdaman mo sa pagkamatay ng buo mong pamilya. Pero sana naman, huwag mong kimkimin sa puso mo. Nandito ako, kami mga kababaryo mo. Handa kaming damayan ka. Katulad ng pagtulong mo sa amin kapag nangangailangan kami ng tulong mo noon. Bakit sila ang kailangan magbayad? Bakit hindi ko sila nagawang iligtas? Bakit? Ano silbi ng anting-anting na nasa akin? Kung wala na mga mahal ko sa buhay. May dahilan kung bakit nangyari ito. Hindi mo pa lamang maunawaan sa ngayon. Pero balang araw, mahahanap mo rin ang mga sagot sa iyong mga katanungan. Hindi ko na kailangan pang hintayin ng panahon na yon. Ako na mismo ang sasagot sa mga tanong ko. Ibig lang sabihin nito, itigil ko ng pagpaslang sa mga aswang. Huwag ka sana magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Kailangan ka ng mga kababaryo mo. Sino lang tutulong sa kanila kung tuluyan mo na silang tatalikuran? Wala po akong obligasyon sa kahit na sino. Ngayong wala na ang buong pamilya ko. Wala na ring saysay ang buhay ko. Ipagdarasal ko na sana malampasan mo ang mga pagsubok na ito sa iyong buhay. Sana maliwanagan ang isip mo. Lagi mo lamang tatandaan, nandito lang ako. Mas gusto ko pong mapag-isa na lang. Ayoko na merong manghihimasok sa buhay ko. Pero iho, tumiim naman ang anyo ni Omar habang pinagmamasdan ng mga nakasaradong kabaong ng mga magulang at mga kapatid. Sa pangunguna ni Impong Uyong at ilan sa mga kababaryo, naihatid sa huling hantungan ng pamilya ng binata. Hanggang ng mga sandaling yon, nanatili lang tahimik si Omar. Hindi naman umalis sa tabi ng binata si Impong Uyong. Pero lagi niyang itinataboy ang matandang lalaki. Hanggang ang pagdadalamhati binaling na lamang niya sa alak. Kahit papano'y naiibsan ang sakit sa pagkawala ng pamilya. Isang buwan pagkatapos ng pangyayaring yon, tuluyan nang nagbago si Omar. Walang araw na hindi ito nakikitang lasing ng kanyang kababaryo. Nawalan na rin ito ng pakialam sa mga tao. Awang-awa naman si Impong Uyong sa binata, pero wala siyang magawa dahil lagi siyang itinataboy palayo. Lagi na lamang siyang nakabantay rito, lalo na tuwing may nakaambang panganib rito. Nagising si Omar sa sikat ng araw na tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahan siya nagmulat ng mga mata. Bahagya pa siyang nagulat na magisnan si Impong Uyong. Mabuti naman nagising ka na. Dinalhan kita ng pagkain. Wala po akong ganang kumain. Asan na yung alak na inuwi ko kagabi? Hindi maaaring alak ang aalmusalin mo ngayon. Baka mamaya ay mabutas na yung bituka mo sa kakainom. Huwag niyo na lang po akong pakialaman. Naobya ko nga kung kailan kailangan ko siya. Tsaka ako iniwan. Paano kasi? Nagsawa na rin sa kakasabi siya na tumigil ka na sa pag-iinom mo. Pero hindi ka pa rin nakinig. Hindi mo rin siya masisisi. Huwag niyo na po akong pangaralan pa. Nagsasayang lang kayo ng oras niyo. Wala rin namang mangyayari. Kung ayaw mong pangaralan kita, kumain ka na lang. Baka mamaya magkasakit ka pa. Mabuti pa nga siguro. Para mawala na rin ako. Hindi mo pa oras dahil may mahalaga pang misyon na dapat mong gampanan. Misyon? Dahil nga dyan kaya nawala ang pamilya ko eh. Lagi mong tatandaan. Bawat masasakit na pangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Kung nawala man ang pamilya mo, hanggang doon na lamang talaga sila. Pero bakit sa masakit na paraan sila nawala?
Bakit? Kalaunan, napilit din ni Impong Uyong ang binata na kumain kahit konti. Akala pa ng matandang lalaki, nakalimutan na nito ang alak. Pagkatapos kasi kumain, hinanap muli nito ang alak na binili. Walang nagawa kundi mapailing na lamang ang matanda. Noon lang din napansin ni Omar na tila mayroong nagbago sa bahay. Malinis na kasi yun at wala na rin ang mga baso ng bote ng alak sa sahig. Napatingin siya sa matandang lalaki na umiti pa sa kanya. Nilinis ko na ang buong bahay habang natutulog ka kanina. Hindi ko rin kasi matiis ang amoy nitong bahay mo eh. Hindi na po sana kayo nagabalang maglinis. Gusto ko lang naman na maging maaliwalas muli ang paligid mo. Baka sakaling makapag-isip-isip kang bumangon muli mula sa pighati na pinagdaanan mo. Wala pong maaaring tumulong sa akin, kundi itong alak. Panandalian mo lamang nakakalimutan ang mapait na pangyayari sa buhay mo. Pero kapag nawala na ang epekto nito, mas nararamdaman mo ang sakit at pangungulila sa pamilya mo. Kasalanan ko kung bakit sila maagang nawala. Tama lang na usigin nila ako habang buhay. Sa tingin mo kaya masaya sila na nakikita ka sa ganyang kalagayan? Hindi ko alam. Siguro sinisisi din nila ako sa nangyari sa kanila. Mahal ka ng pamilya mo. Kailanman hindi nila magagawang magalit sa iyo at sisihin ka sa nangyari sa kanila. Alam ko hinihintay ka nilang makabangon muli. Hindi ko po alam kung darating pa ang araw na yan. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na babalik ka rin sa dati. Bahala po kayo. Mabibigo lang kayo. Napatungo na lamang si Omar. Pinangilidan din siya ng mga luha. Huminga siya ng malalim at saka pinahid ang naglandas na luha sa kanyang pisngi. Tsaka inisang dagok ang laman ng bote ng alak. Nagsasalimbayan din sa utak niya ang nakaraan kung saan buhay pa at masaya pa silang magkakasama ng pamilya. Noong gabi, hindi siya makatulog. Nakahiga lamang siya habang nakaunan sa dalawang braso. Iniisip niya ang naging takbo ng usapan nila ni Impong Uyong kanina. Naisip niyang kunin ang natitira pang alak. Muli, alak na naman ang naging kaulayaw niya sa gabing yon. Kinabukasan, parang minamartilyo ang kanyang sentido. Paalis na sana siya ng araw na yon nang may biglang dumating na isang lalaki. Hinagod niya ito ng mapanuring tingin. Natitiyak niyang dayo lamang ito sa kanilang baryo. Nang tanungin niya ang kailangan nito, napatayo siya bigla ng tuwid nang marinig na siya pala ang sadya nito. Ako ang hinahanap mo. Anong kailangan mo sa akin? Salamat naman natagpuan kaagad kita. Ako nga pala si Tano. Galing pa ako sa malayong lugar. Ilang bundok din ang tinawid ko para lang makarating sa barin niyo. Mahalaga ang sadya ko sa iyo, Ginoong Omar. Omar na lang. May gagawin pa kasi ako Kaya pwede ba sabihin mo na ang kailangan mo? Marami na sa akin katribo ang nabibiktima ng mga aswang. Nandito ko para humingi ng tulong sa iyo, Omar. Pasensya ka na. Pero mali ka ng taong nilapitan. Ha? Akala ko ba ikaw si Omar? Hindi ba ikaw yung kilalang mahusay na antingero ng baryo na ito? Dati yon. Isa na lamang siyang alamat. Wala na ang Omar na hinahanap mo. Teka, hindi ko maintindihan. Pwede bang pakipaliwanag mo sa akin? Sa iba ka na lang humingi ng tulong. Pasensya na. Wala kasi akong maitutulong sa'yo Tsaka nagmamadali rin ako ngayon. Ang layo pa naman ng pinanggalingan ko. May alam ka bang bahay na pwede kong tuluyan kahit ngayong gabi lang? Puntahan mo si Impong Uyong. Paglabas mo sa dangyan, maraming bahay kang makikita. Kilala nila ang matandang tinutukoy ko. Ituturo nila ang bahay niya. Salamat sa iyo, kaibigan. Tinunguan lamang ni Omar ang lalaki. Nasundan pa niya ito ng tingin habang naglalakad palayo. Napapabugal na lamang siya ng hangin. Sabay tingala sa kalangitan. Malapit na rin noon dumilim. Bumalik na lang ulit siya sa loob ng bahay.
Bigla kasing nagbago ang isip niya na umalis. Hindi naman nahirapan tuntunin ni Tano ang bahay ni Impong Uyong. Itinuro na lang ng isang ali ang bahay nito kung ano ang palatandaan. Ayaw na kasing lumayo pa ng babae, lalo't malapit nang dumilim. Napag-alaman tuloy ni Tano na sinasalakay din ang baryo na yon ng mga aswang. Kaya pala gano'n na lamang ang takot ng ali at maging ng ibang residente roon. Kalat na ang dilim sa paligid nang marating niya ang kubo ni Impong Uyong. Malakas niyang tinawag ang pangalan nito. May ilang sandali pa bago lumabas ang matandang lalaki. Matiim ang titig nito sa kanya. Nawaring kinikilatis siyang maigi. Anong kailangan mo sa akin, iho? Teka nga, hindi ka taga rito. Magandang gabi po. Ako po si Tano. Galing pa po ako sa malayong lugar. Hihingi po sana ako ng tulong kung saan ako maaaring magpalipas ng gabi. Ganun ba? Pwede ka naman dito sa bahay ko. Pero kailangan muna kitang suriin. Tumingin ka sa akin ng tuwid. Gusto ko makita ang mga mata mo. Hindi po ako aswang, kung yan po ang iniisip nyo. Naniniwala ako. Halika, tumuloy ka na. Maraming salamat po sa inyo, Impo. Akala ko, sa labas na naman ako magpapalipas ng gabi. Ano ba sadya mo rito sa baryo namin? Ilang bundok din po ang tinawid ko para lang makarating dito sa baryo nyo. Hinahanap ko po kasi si Omar eh. Pero sabi ng lalaki na kausap ko na si Omar din po ang pangalan. Isa na lamang daw pong alamat ang taong hinahanap ko. Pwede po bang pakipaliwanag kung ano pong ibig niya sabihin? Ang nakausap mo, ang taong hinahanap mo. Pero matagal niya nang tinalikuran ang pagiging antigero niya. Oh, bakit naman po? Dahil sa masaklap na nangyari sa pamilya niya. Pinatay kasi ng aswang ang mga magulang at mga kapatid niya. Ikinalulungkot ko po. Kaya pala parang may lungkot sa kanyang mga mata kanina nung matitigan ko to. Hanggang ngayon sinisisi pa rin niya ang sarili niya sa pagkamatay ng pamilya niya. Nauunawaan ko po siya sa kanyang pinagdaraanan. Nagagawa nga naman niyang magligtas ang ibang tao. Bakit nga niya hindi nagawang iligtas ang pamilya niya? Bata ka pa, pero malawak ang iyong pangunawa. Ngumiti lang si Tano sa matandang lalaki. Tumayo muna si Impong Uyong at iniwan sa sandali para sindihan ang lampara sa sulok. Aandap-andap na kasi ang liwanag sa maliit na gasera. Nagpaalam din ito sandali para maghanda ng hapunan. 2 ang katre sa kubo na yon. Sinapinan lang ni Impong Uyong ang isang katre na nasa sulok at malapit sa bintana para doon matulog ang bisita. Pagkatapos ng kanilang hapunan, maaga ng pinagpahinga ng matandang lalaki si Tano. Kinabukasan, nababanaag na ang sikat ng araw sa silangan nang bumangon si Tano. Pagkatapos ayusin ang higaan, lumabas na sana ang kubo. Naabutan ng binata si Impong Uyong na nagpapausok ng kanyang mga pananim na gulay. Pasensya na po, Impo. Tinanghali po ako ng gising. Ayos lang yun. Halika, sabayan mo na ako sa almusal. Impo? Baka pwede niyo po akong samahan kay Omar. Kailangan ko po talaga ang tulong niya Sige iho, sa tingin ko ikaw ang magiging susi para umalis sa pagkakalugmok si Omar sa kalungkutan. Sana nga po makumbinsi ko siya na sumama sa akin para tulungan ang mga katribo ko. Susubukan natin. Tingin ko kasi malaking tulong sa kanya kung aalis muna siya rito sa baryo namin. Labis na po kasi ang pag-aalala ko sa mga naiwan kong katribo Kahit ano kasing paghahanda ang ginagawa namin, hindi pa rin namin matalo-talo ang mga aswang na gumagambala sa aming katahimikan. Mamaya na tayo magkwentuhan. Kumain na muna tayo. Sige na. Habang papunta sila sa bahay ni Omar, napag-alaman ni Impong Uyong na halos 3 araw na naglakad si Tano para lamang marating ang kanilang baryo. Bumilib ang matandang lalaki sa binata dahil sa determinasyon nito. Kasalukuyang iniisip ni Impong Uyong ang sasabihin kay Omar para makumbinsi ito na sumama kay Tano. Malapit na sila sa bahay ni Omar nang mapansin na bukas ang pintuan nito. Nasa tapat na sila ng bahay nang biglang lumabas si Omar. Oh, Impo. Ang aga niyo namang dumalaw.
kasama niyo pala si Tano. Oo, sa bahay ko siya nagpalipas ng gabi. Bakit kayo magkasama rito? Sinamahan ko rito si Tano dahil may kailangan sa sayo. Sinabi ko na po sa kanya kahapon na wala akong maitutulong sa kanya. Bumalik na lang siya sa pinanggalingan niya. Naiintindihan kita, iho. Pero naiisip ko na baka makatulong sa paghilom ng sugat mo. Kung pansamantalang lalayo ka muna dito sa baryo natin. At matutulungan mo pa si Tano at ang tribo niya. Pasensya na, pero wala po akong plano na lumayo sa lugar na ito. Ayoko na rin po makipaglaban sa mga aswang. Ay siya nga pala. Naaalala mo ba yung kinukwento ko sa'yo na puting kabayo? Na tanging may mabuti at dalisay na puso lamang ang makakakita sa kanila. Baka masumpungan mo siya sa paglalakbay kung sasama ka kay Tano. Huwag niyo na po akong linlangin pa para lang sumama ako kay Tano. Wala naman pong katotohanan ng tungkol sa sinasabi niyong puting kabayo eh. Wala ni isa makapagpatunay na totoo silang nabubuhay. Nagpapakita lamang sila sa tamang tao. Naniniwala ako na ikaw ang taong matagalan niyang hinihintay. Kahit ano pa po ang sabihin niyo, buo na ang aking pasya. Hindi po ako aalis sa baryo na ito. Hindi kagad nakumbinsi ng dalawa si Omar. Pero dahil sa pagkukwento ni Tano kung paano atakihin ng mga aswang ang kanilang tribo, kalaunan nakumbinsi na rin nila ang binata. Bago umalis, binasbasan pa sila ni Impong Uyong. Habang naglalakad palayo sa baryo, laman ng isip ni Omar ang sinabi ni Impong Uyong tungkol sa sinasabi nilang puting kabayo. Malayo na ang kanilang nararating nang sabihin ni Omar na tumigil na muna sila. Magpahinga muna tayo, Tano. May ilog sa malapit. Mabuti pang dito na tayo magpalipas ng gabi. Sa tingin ko nga din, mainam ang lugar na ito para makapagpahinga tayo. Siya nga pala. Gaano pa ba katagal bago tayo makarating sa baryo nyo? Depende kung gaano tayo kabilis. Nung kasi ako, kahit gabi naglalakbay ako para makarating kagad ako sa baryo nyo. Pero inabot pa rin ako ng 3 araw. Kung gayon, napakalayo pala. Sana hindi tayo kapusin ng baon nating pagkain. Kung sakali namang maubusan tayo ng pagkain, may makukuha naman siguro tayo mga bungang kahoy na pwede nating kainin. Sa may malapit na ilog na lang tayo pumwesto ngayong gabi. Sige, gagawa na lang ako ng apoy. Pantaboy rin sa mga mababangis na hayop kung sakaling meron sa paligid. Hindi lang mababangis na hayop ang nasa paligid. Maging ang mga aswang. Hinihintay lang nilang malingat tayo. Parehong nasa harap ng apoy ang dalawa. Pinapakiramdaman din nila ang paligid. Walang maririnig ng mga sandaling yun, kundi mga huni ng panggabing ibon. Ilang sandali pa, mahimbing na silang natutulog. Si Tano'y humiga sa damo na sinapinan niya ng dalang tela. Samantalang si Omar naman, nakatulog ng nakasandal sa katawan ng puno. Kinabukasan, sabay silang nagising. Hinintay muna nilang tuluyang lumiwanag bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Palibhas ay maraming puno sa kanilang dinaraanan. Hindi nila ramdam ang init ng sikat ng araw. Malapit na ulit ang takip silim nang sa kanilang paglalakad ay may natanaw si Omar na matandang lalaki. Lumapit ito sa kanila. Si Omar ang kumausap sa matanda. Tinanong niya kung saan papunta ito. Pero sa halip na sumagutin ang hingi ito ng makakain, nagugutom na raw ito. Hindi naman nag-atubili ang binata at binigyan ng dala nilang pagkain. Habang kumakain ang matanda, may iniabot sa kanya ito na puting bato. Ayon dito, ang batong yun ay mula pa sa mundo ng mga engkanto. Para magamit yun, kailangan lamang bigkasin ang salitang sinabi ng matanda sa kanya. Naguguluhan man, tinanggap pa rin yun ni Omar. Matapos kumain ay nagpaalam na ang matandang lalaki at tumalikod na ito. Nang mangha sila ng sa isang iglap, ay bigla itong naglaho na parang bula sa mismong harapan nila. Nagkatinginan pa sila pagkatapos. Muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay.
hanggang sumapit na naman ang gabi. Magpahinga na muna tayo dito. Sige, pagod na rin ako't nanghihina. Matindi kasi ang sikat ng araw kanina eh. Halos wala rin puno sa dinadaanan natin kaya babad tayo sa matinding init. Paubos na rin pala ang dala natin pagkain. Kailan bukas na bukas din makahanap tayo ng pagkain natin. Dito ka ba dumaan noon? Tingin ko kasi masyado nang matagal ng paglalakbay natin eh. Ito yung unang beses kong dumaan dito eh. Hinahanap ko nga yung dinaanan ko dati. Pero hindi ko na matandaan. Hindi kaya naliligaw na tayo? Hindi naman siguro. Maaaring kaya tumatagal ang paglalakbay natin dahil naiiba minsan ang dinadaanan natin. Habang kasing tumatagal tayo sa paglalakbay natin, baka nanganganib na rin ang mga katribo mo. Yun din nga ang naiisip ko eh. Balak yatang ubusin ang lahi namin. Ipagdasal na lang natin sila. Naniniwala kasi ako na mas mapisa pa din yon sa kahit anong sandata. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang bumabalik ka sa dati. Anong ibig mong sabihin? Marami kasi magagandang katangian mo ang binanggit ni Impong Uyong. Ngayon ko nakikita yun sa'yo. Tsaka nakita ko nang tinapong mo yung bote ng alak. Siguro nga tama ka. Unti-unti na akong bumabalik sa dati. Bakit parang hindi ka yata masaya? Huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa akin. Pareho mang nag-aalala. Wala namang nagawa ang dalawa kundi ipasa Diyos na lamang ang kaligtasan ng tribong kinabibilangan ni Tano. Nakatulugan na nila ang kwentuhan. Manakanakan na may nagigising si Omar dahil sa lakas ng ihip ng hangin. Nakakarinig din siya ng mga alulong sa di kalayuan. Nakikiramdam siya na baka nasa malapit lamang ang mga yun at salakayin sila. Si Tano naman ay mahimbing pa ring natutulog. Hindi rin ito alintana ang malakas na ihip ng hangin. Malakas pa ngang naghihilig ang lalaki. Inabukasan, hindi pa man lumalatag ang liwanag, lumakad na sila. Sa mga dinaanan nila, may mga nakita silang puno ng saging. Yun ang ginawa nilang pantawid gutom. Malapit na sila sa baryo nang may umatake sa kanilang baboy ramo. Mabilis nilang naiwasan ang pag-atake nito at nailagan. Nang makakuha ng pagkakataon, hinuli at hinawakan ni Omar ang pangil nito. Umangil naman ito at nagwala sa pagkakabihag niya. Pero hindi ito pinakawalan ng binata. Buong pwersa niya pa itong binuhat. Pinaikot at saka inihagin sa katawan ng puno. Hindi naman makapaniwala si Tano sa nasaksihan na kakaibang lakas ng binata. Mga kubo ba'y natatanaw ko sa malayo? Ibig sabihin, nandito na tayo sa inyo. Oo, malapit na tayo sa amin. Bilisan na natin. Liblib na nga itong baryo nyo. Hindi nakakapagtaka na puntahan kayo ng mga aswang. Bakit hindi na lang kayo lumipat? Mula pa sa ninuno namin ay dito na sila pinanganak at namatay. Tawag namin sa aming lugar ay lupa ng pangako. Kahit ginagambala kami ng mga aswang, hindi namin naiisip na umalis. Mas gugustuhin pa namin na dito mamatay. Huwag kayo mag-alala. Lahat gagawin ko para hindi na kayo gambalain ng mga aswang. Ngayon pa lang napapasalamat na ako sa iyo dahil sa pagsama mo sa akin. Alam kong masakit mawalan ng mahal sa buhay. Naranasan ko yan. Sana sa pagsama mo sa akin, kahit papano mabawasan ang nararamdaman mong kalungkutan at pangungulila sa kanila. Nang makarating sila sa kubo ni Tano, saka lamang nalaman ni Omar na wala na din pala itong kasama sa buhay. Naging biktima din pala ang asawa at anak nito. Nakaramdam ng lungkot si Omar sa nalaman tungkol sa mag-ina ni Tano. Kaya pala ganun na lamang ang pakiusap ito sa kanya na tulungan ng kanyang mga katribo. Nasaan ang ibang mga kubo sa baryo na to? Dalawa lang kasi ang natatanaw ko Magkakalayo mga kubo rito. Lahat naman iyari sa kawayan at may dingding na nilalang ngipa. Kahit ba ganitong may araw pa nagtatago na mga katribo mo? Oo. Kasi kahit araw umaatake sila ang mabuti pa, ipapakilala na kita sa pinuno namin at sa mga taga rito. Sige, nang makilala ko na sila,
Yan bang pinuno nyo ang nag-utos sa'yo na hanapin ako? Yung anak ng pinaka-pinuno namin dito. Siya nga nag-utos sa akin na hanapin ka eh. Nabalitaan niya kasi sa isang mga ngalakalang tungkol sa'yo. Ah, ganun ba? Tayo na. Pupuntahan na natin yung kubo ni Apong Abo. Siya ang pinuno ng tribo namin. Nang nasa kubo na sila ng pinakapinuno na si Apong Abo, ipinakilala ni Tano ang binata rito. Natuwa naman si Apong Abo dahil meron na sa kanilang tutulong kung sakaling umatake muli ang mga aswang sa kanilang tribo. Ipinakilala din ni Apong Abo ang anak nitong dalaga kay Omar. Hindi inaasahan ng binata na ganun ito kaganda. Napakakinis ng morenang balat nito at may alon-alon na buhok. Nangungusap din ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Bahagya siyang siniko ni Tano, kaya tila siya nagising bigla. Kinakausap pala si ni Apong Abo tungkol sa isang plano. Tumangula lamang siya sa lahat ng mga sinabi nito hanggang matapos ang kanilang pag-uusap. Maganda pala yung anak ng pinuno nyo. Ah, oo. Hindi lang maganda. Ubod pa ng bait. Mukha ngang mabait. Kaya nga lang, hindi siya nagsalita kanina. Sana narinig ko man lang ang boses niya. Magtatagal ka pa naman dito eh. Kaya tsak na magkakaroon ko ng pagkakataon na makausap siya. Sana nga makausap ko siya bago ako umalis. May iba nga pala ako. Baka mamayang gabi, sumalaki na naman yung mga aswang. May oras pa para maghanda. Kakailanganin natin ng mga kawayan. Mabisa ding gawing armas. Sasabihan ko silang kumuha habang may araw pa. Sige, mag-iikot lang ako sa paligid. Habang naglalakad-lakad sa paligid, pinagmamasdan ni Omar ang buong lugar. Abala na ng mga oras na yon ang mga tao sa paghahanda bago sumapit ang gabi. Nakarating ang binata sa pinakalikuran na bahagi ng mga kubo. Nagtataasa ng mga puno doon. Madawag na rin at nagtataasa na ang mga ligaw na damo. Biglang nanayo ang balahibo ni Omar. Dama niya ang panganib sa paligid. Agad niyang hinugot ang balaraw. Mula sa taas ng puno, pabulusok na patungo sa kanya ang isang malapaniking nilalang. Mabilis siyang tumalon palayo rito. Muli na naman itong umatake patungo sa kanyang direksyon. Nang malapit na ito, sa kanya ito inundayan ng sunod-sunod na saksak. Umangil ito at saka lumipad papunta sa itaas ng puno. Naramdaman niya ang batong nasa bulsa na uminit yun. Inilabas niya yun. Tila may nagdidikta na bulungan niya yun. Gaya ng sinabi ng matandang lalaki. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang biglang mag-anyong puting kabayo yun. Para yung sinag ng araw, nagniningning ang kulay nito. Naramdaman naman ni Omar ang paglayo ng nilalang na nasa taas ng puno. Ilang sandali pa, bumalik na sa dating anyo ang kabayo. Habang minamasdan ng binatang kakaibang bato sa kanyang palad, tila mayroong nagbubulong sa kanya na alaga ng isang engkanto ang kabayo. Naalala din niya ang sinabi ng matandang lalaki na galing yun sa mundo ng mga engkanto. Dahil sa lalim ng iniisip niya, hindi niya na namalayan ang pagdating ni Tano. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Nakaharap ko na ang aswang. Ngayon ko lang napagtanto na kahit araw ay sumasalakay sila. Dahil kahit maaga pa, madilim na dahil sa mayayabong na puno. Kaya halos hindi na makapasok ang sikat ng araw. Ibig mong sabihin, nandyan sila sa mga puno na yung nakatira? Oo, kaya nakikita nila mga kilos nyo. Nababantayan nila kayo. Kailangan natin tong ipaalam kay Apong Abo at sa iba pa. Isa pa sa napansin ko, dahil kulang na kayo sa bilang at wala kayong kakayanan sa pakikipaglaban, kaya madali kayong matalo ng mga aswang. Dahil hindi naman kami tinuruan ng mga ninuno namin makipaglaban eh. Sa pangangalakal lang kami mahusay. Nang bumalik sila sa kubo ni Apong Abo, sinabi nila rito ang nalaman.
Bumakas naman ang pag-aalala sa mukha nito. Mabilis nilang pinulong ang mga katribo. Pinag-iingat ang mga kababaihan at bata. Ang mga kalalakihan naman ay pinaghahanda. Nang mga sandaling yon, naramdaman na naman ni Omar ang init na nagmumula sa bato. Lumayo muna ang binata at nagtungo sa likod ng isang kubo. Hindi niya namalayan na sumunod naman sa kanya si Tano. Kusa siyang nagwika ng salitang hindi niya maunawaan. Biglang naging kabayo muli ang bato. Humahalinghing ito habang nakataas ang dalawang paa sa unahan. Tila nagbibigay ito babala sa kanya. Kasabay ng paghugot niya ng balaraw, lumabas ang nakakatakot na nilalang sa dilim. Sinunggaban niya ito, pero mabilis din niyang natalo. Omar, paano nagkaroon ng kabayo dito? Tano, naaalala mo bang nakasalubong natin ang matandang lalaki habang naglalakbay tayo? Yung bato na ibinigay niya na kasinlaki ng palad ko? Yan na yun. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko rin maipaliwanag eh. Pero tingin ko, ito na ang tinutukoy ni Impong Uyong. Talaga? Ibig sabihin lang nun, ikaw ang pinili na pakitaan ng mahiwagang kabayo. Lumalabas lang siya kapag may nakaambang panganib. Tapos bumabalik na siya sa dati. Bakit hindi pa siya nagiging bato? Hindi kaya dahil may panganib pa rin nakaabang? Tingin ko, yun nga ang dahilan. Grabe Omar, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagandang kabayo. Para siyang ilaw sa dilim. Ako man, ngayon lang ako nakakita ng kabayo na may isang sungay sa noo. Oras na may makakita sa kanyang ibang tao, baka mamangha din sila. Yun nga rin ang iniisip ko. Hindi ko siya maitatago ng matagal na panahon. Anong gagawin mo sa kanya? Pinag-iisipan ko pa. Pero sa totoo lang, lalo ka magiging tanyag dahil sa kabayo na yan. Mapapatunayan mo rin na totoong alamat tungkol sa kanya. Hindi ko hangad na mas lalong makilala. Napansin ko na mas tahimik pa rin ang buhay ko kapag wala masyadong nakakakilala sa akin. Sa bagay nga, may punto ka rin. Nang gabing yon, sunod-sunod na halinghingang narinig ni Omar sa kabayo. Mabilis siyang lumabas ng kubo. Tama nga ang kanyang hinala. May mga nilalang na nasa taas ng bubungan. Kinuha niya ang atensyon ng mga ito, kaya siyang binalingan. May ilan na rin nagising, pero walang nangahas na lumabas ng kanilang kubo. Dahil sa tanga ng binata, hindi siya magapi ng 3 aswang. Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak ang mga ito sa lupa. Nang gabi ring yun, bigo ang mga aswang na makapambiktima sa tribo na yon. Salamat sa iyo, Omar. Mula nang dumating ka, hindi na sila makapambiktima sa tribo namin. Kaya nga ako nandito para tulungan kayo. Makakabalik na rin sa dating gawain ng mga katribo ko. Isa kasi sila sa mga dahilan kung bakit hindi makalabas ng baryo ang mga tao. Madalas hindi na sila nakakabalik ng buhay. Hindi ko pa rin iminumungkahi na lumayo ang mga tao. Hintayin nyo na malutas ko ang problema nyo at mawala ang salot na gumagambala sa inyo. Kinabukasan, sinabi ni Omar kay Tano ang kanyang plano. Bumakas naman ang pagtutol sa mukha ng kausap. Pero desidido na si Omar na ituloy ang naiisip. Wala na kasing ibang paraan. Hindi naman maaaring habang buhay siyang nandoon para bantayan ang tribo. Delikadong binabalak mo. Lalo't mag-isa ka lang susugod sa kuta nila. Mabuti pa, hingi natin ang opinyon ni Apong Abo. Sige, puntahan na natin siya ngayon. Nagtungo nga sila sa kubo ni Apong Abo. Agad na sinabi ni Omar ang kanyang plano. Katulad ni Tano, tumutol din ang pinuno nila ng tribo. Anito, masyadong mapanganib ang pagpunta roon. Walang kasiguraduhan kung makakauwi ang binata ng ligtas. Pero matigas si Omar sa kanyang desisyon. Sa huli, ang kagustuhan pa din niya ang nasunod. Kung hindi na talaga magbabago ang pasya mo, sasama ako sa iyo.
Sigurado ka ba? Ikaw na mismo nagsabi na mapanganib ang pumunta sa kuta ng mga aswang. Ayokong mapahama ka. Wala na namang mawawala sa akin eh. Gusto ko rin protektahan ng mga katribo ko. Sila na lang ang pamilya ko. Kaya lang, sabi mo nga, hindi kayo sinanay na lumaban. Kakayanin mo ba silang harapin? Oo naman. Hindi ako kasing husay mo. Pero kaya ko lumaban. Sige, payag na ako. Sumama ka. Maaga pa lang naghanda na ang dalawa. Hindi inaasahan ni Omar na lalapitan siya ng anak ni Apong Abo. May isinut sa kanya ito na kwintas na gawa sa mga buto ng prutas. Anito sa kanya, pampaswerte raw yun naway umuwi siya ng ligtas. Nag-uumapaw naman sa kaligayahan ng puso ng binata. Tila yata mahalaga rin siya sa dalaga, kahit noon lamang sila nagkakilala. Habang patungo sila sa kuta ng mga aswang, may nakita silang matandang babae na halos sumayad na ang buhok sa lupa. Sinundan nila yon hanggang sa kubo nito. Anong gagawin natin dito? May palagay akong aswang ang matandang yan. Sa iba lang tayo duman kung ganun. Hindi maaari. Kung hahayaan na lang natin siya, baka puntiryahin niya ang tribo. Oo nga no. Tsaka baka may kasama siya rito. Lumapit na ang dalawa sa kubo hanggang mapansin sila ng matandang babae. Nang makita sila, agad na nanalim ang mga mata nito. Agad nitong inilabas ang mahahabang kuko. Sinugod nito ang dalawa, pero agad itong natalo ni Omar. Hindi naman ito pinatay ng binata. Nasaan yung tao kasi ito at hindi niya maatim na paslangin. Kaya binalaan na lamang niya ang matanda na oras maghasik ng lagim ito sa tribo. Tatapusin na niya ito kagad. May puso ka rin pala sa mga katulad niya. Hindi ko lang talaga maatim na paslangin ng walang kalaban-laban na matanda. Mahina lang siya dahil may araw pa. Oo nga pala. Kapag lalagpasan na natin ang nyuga na yan, malapit na tayo sa kuta ng aswang. Bilisan na natin para makarating na tayo agad. Kailangan makaabot tayo doon na maliwanag pa. Mas magagapi natin sila kapag may araw pa. Mahihina pa kasi sila noon. Binilisan na nga nila ang paglalakad hanggang marating na nila ang kuta ng mga aswang. Mula sa kanilang pinagtataguan, kita nila ang ginagawa ng mga ito. Para yung simpleng pamayanan, abala sa kani-kanilang gawain ng mga ito. Nang igala ni Omar ang paningin, may nakita siyang mga kalansay ng tao na nakasabit sa mga puno. May ilan pa silang nakita na sariwang karne na nakabilad sa araw. Lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Agad naman silang naamoy ng mga ito. Parang langgam na nagpulasa ng mga ito. Ang naiwan lamang ay ang mga kalalakihan. Nararamdaman ko na malakas pa rin sila kahit nasa ordinaryong kaanyuan lang sila. Nakakatakot ang mga mapupula nilang mga mata. Alam ko, huwag kang lalayo sa akin. Baka pwede natin sila mapakiusapan. Iba ang sinasabi ng puso ko. Hindi sila ang tipong mapapakiusapan. Lalo pang naging mabagsik ang kanilang anyo ngayon. Naging mabalasik ang anyo ng mga lalaki at sabay-sabay silang inatake ng mga ito. Mabilis na nailaga ni Omar ang mga pag-atake nila. Samantalang si Tano naman, pinipilit labanan ng mga ito. Nagawa namang magapi at mapatras ng binata ang mga kalaban. Pero paglingon niya kay Tano, nakahandusa ito sa lupa habang tutup ang sugatang dibdib. Isang aswang ang patungo rito. Agad na inihagis ni Omar ang kanyang balaraw at tinamaan ng aswang sa mismong dibdib nito. Sa kanya dinaluhan ng binatang itinuturing niya ng kaibigan. Ayos ka lang ba? Malalim ang sugat mo. Kailangan natin makalayo dito para maggamot ang sugat mo. Mabuti pa. Iwan mo na ako dito. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Hindi kita maaaring iwan dito. Pinapalibutan na nila tayo.
Kung hindi ka aalis, pareho tayo mapapahamak. Hindi pa rin kita iiwan kahit na anong mangyari. Naging pabigat patuloy ako sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Malaking tulong na nga ang ginawa mo sa akin. Nasamahan ako rito. Patungo na sila sa atin. Hindi ako ganun kadaling matalo. Pinalibutan na sila ng mga kalaban. Ang iba ay hindi mapigilan ng paglalaway dahil ang tingin sa kanila ay masarap na putahe. Bigla namang lumitaw ang puting kabayo sa harapan nila. Agad namang naunawaan ni Omar ang gustong mangyari nito. Agad niyang isinakay si Tano sa likod nito kahit namimilipit sa sakit. Pagkatapos siya naman ang sumakay. Bago umalis sinuliapan pa niya ang mga aswang na umaangil. Pasensya ka na kung nabigo kitang protektahan. Hindi yan totoo. Iniligtas mo nga ako eh. Kailangan pa rin maghanda. Anumang sandali ay sasalakay sila. Huwag ka mag-alala. Handa na naman ang mga katribo ko. Ililigtas ko ang tribo na to sa abot ng aking makakaya. Salamat. Ang totoo niyan, wala na sa 300 ng mga tao rito. Ang iba, mas pinili na lumayo na lamang. Bakit hindi nyo na lang sila gayahin? Wala rin kasi makasiguro kung nakaligtas nga ba sila sa kamay ng mga aswang. At isa pa, nandito ang kabuhayan namin. Naiintindihan ko naman na mahirap lisanin ang lugar kung saan ka lumaki at nagkaisip. Ngunit ang inaasahan nilang pagsalakay ng mga aswang sa tribo ay hindi nangyari na ipinagtataka ng lahat. Sumagi sa isip ni Omar, baka pinoprotektahan ng kabayo ang tribo, kaya walang makalapit. Nararamdaman naman niya na nasa paligid lamang ang mga ito. Ilang gabi na ring hindi sumasalakay ang mga aswang, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ng mga tribo na magsaya. Naghanda sila ng maraming pagkain. May sumasayaw din paikot sa naglalagablab na apoy. Kitang-kita ang saya sa mukha ng mga naroon. Kahit si Tano ay nakisaya sa kabila na masakit pa rin ang sugat niya. Kanina ko pa napapansin na hindi ka nilulubayan ng tingin ng anak ng aming pinuno. Napansin ko yan kanina pa. Ayaw ko lang bigyan ng ibang kahulugan. Nakakahiya naman sa inyong pinuno. Kung sakali man na magkaibigan kayo ng kanyang anak, natitiyak kung wala kang magiging problema kay Apong Abo. Baka nga matuwa pa yun kung ikaw ang mapapangasawa ng anak niya. Asawa agad? Hindi ba pwedeng ligawan ko muna ang anak niya? Hindi uso sa amin tribo ang pagliligawan. Kapag nagkakagustuhan kayo, pwede nyo nang hingin ng basbas ni Apong Abo para makapag-isang dibdib kayo. Ganon pala sa tribo nyo. Huwag mong sabihin na nagbago ng isip mo. Hindi mo na ba gusto si Amira? Hindi naman sa ganon. Tsaka ko na lang siguro iisipin ang bagay na yan kapag tapos na ang misyon ko sa tribo nyo. Makakapaghintay naman siguro si Amira sa'yo. Hindi natin alam ang iniisip niya. Ayokong pangunahan ng mga mangyayari. Sa totoo lang, napalapit ka na sa aming lahat. Itinuturing ka na rin namin na kapamilya. Hindi na kumibo si Omar. Itinuon na lamang niya ang pansin sa mga kababaihang nagsasayaw. Malakas ang instrumento na ginagamit nila. Hindi tuloy maiwasan ang binata na mag-alala. Baka kasi biglang sumalakay ang mga aswang nang hindi nila namamalayan. Ilang sandali pa, lumapit sa kanila ang isang dalagita na may dalang inumin. Nito, ipinabibigay sa kanila ni Amira. Pagsulyap ni Omar dito, nakangiti sa kanya ang dalaga. Inumaga na ang kasiyahan, pero si Omar, pinanatili niyang gising ang diwa niya. Lalo't hindi pa rin bumabalik sa dati ang kabayo. May palagay siyang nasa paligid lamang ang panganib. Huwag mong sabihin na magdamagang hindi natulog. Iba kasi ang pakiramdam ko Iniisip ko kasi na baka samantalahin ng mga aswang ang pagiging abala ng tribo para sumalakay. Nakakapagtaka nga, no? Ilang gabi rin nila tayong hindi ginambala. Akala ko nga, natakot sa'yo nung tayong pumunta sa kuta nila. Hindi sila marunong matakot. Lalo na kapag nasa mabangis na kaanyuan sila.
Ang gusto lang nila ay makakain ng sariwang karne ng tao. Kailan kaya sasalakay ang mga aswang? Kapag hindi pa rin bumalik sa dati ang kabayo, ibig sabihin lang, maaaring mamayang gabi sila sasalakay. Habang buhay na yata namin kasama ang mga salot na yan. May ilan na gusto pa rin mabuhay ng tahimik kaysa manggulo sa mga tao. Siguro sila yung mga aswang na hindi kumakain ng laman ng tao. Ang malas naman namin, na sa mga nilalang na kumakain ng tao pa kami napatapat. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang paligid. Maging ang mga kubo ay sarado na lahat. Sa di kalayuan, naghihintay lamang ng utos ang grupo ng mga aswang sa kanilang pinuno. Ang nakakatakot na nilalang na nasa taas ng burol ay tumingala pa sa binog na buwan bago sumenyas ng pagsalakay. Nag-uunahan sa paglusob ang mga aswang sa mga kubo. Ang iba sa kanila ay nag-anyong pusa, aso at ibon para madali silang makapasok sa mga kubo. Maririnig ang mga angil sa paligid at maging ang mga sigawan ng mga tao. Lumabas naman si Omar para labanan ng mga aswang. Sa kanyang pakikipaglaban, nakuha ng pinuno ang kanyang atensyon. Napangisi ito at umalulong. Napatingin dito si Omar. Marahil ikaw ang kanilang pinuno. Magtutuos tayo ngayon. Humanda ka! Naunang sumugod si Omar. Binigyan niya ng magkakasunod na suntok sa dibdib ang kalaban. Pero para sang sumusuntok sa pader sa tigas noon. Napangisi naman ang aswang. Ito naman ang umatake sa kanya. Isang bigwas ang pinakawalan nito. Parang sandaling nagdilim ang kanyang paningin. Ang lakas niya. Ibang klase. Ngayon lang ako nakatagpo ng katulad niya. Anong uri ng aswang kaya siya? Humalakhak pa ang aswang na tila nababasa ang nasa isip niya. Muli itong umatake. Sa pagkakataong yun, tumilapon siya ng malayo. Tumama ang kanyang likod sa katawan ng puno. Sumuka pa siya ng dugo. Pakiwari niya'y nadurog ang buto niya sa likod. Sa di kalayuan, nahagip ng paningin niya ang puting kabayo na nakikipaglaban din sa mga aswang. Sinisipa nito ang lahat ng lumalapit. Sandaling nagtama ang kanilang paningin. Biglang naging bato ulit ito at napunta sa kanyang kamay. Nakaramdam siya bigla ng paglakas ng katawan. Susugurin na sa muli ng aswang nang sa isang iglap ay nagawa niyang bihagi ng ulo nito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ng mga sandaling yun. Napatda ang mga natitirang aswang na naroon. Bumakas din sa kanilang mukha ang takot nang makitang gumulong ang ulo ng pinuno nila. Sabay-sabay silang tumakas. Hinayaan na lamang ni Omar na umalis sa mga ito. Omar, natalo mo ang pinuno nila. Tumakas na ang ilan sa kanila. Akala ko nga hindi ko siya magagawang talunin. Napakalakas niyang nilalang. Omar, salamat sa pagliligtas mo sa aming lahat ha. Ngayong wala na ang kanilang pinuno, siguradong hindi na sila babalik dito. Wala yun, Amira. Kaya nga ako nandito para tulungan kayo. Habang nakikipaglaban ka kanina, sobrang pinabilib mo ko. Ngayon alam ko na kung bakit sikat ang pangalan mo dito sa Mindanao. Mahusay ka nga talaga ang tingero. Utang namin sa iyo mga buhay namin. Ngayon natitiyak na namin na hindi mauubos ang aming lahi. Lagi lang ako nandito. Handang tumulong kung kakailanganin niyo ulit ako. Sana manatili ka na lang dito sa baryo namin. Hindi ko kasi masasagot ang bagay na yan sa ngayon. Inaasahan din kasi si Omar sa kanilang baryo. Ganun ba? Pasensya ka na ho, naging makasarili ako sa paghahangad na dumito ka na sa lugar namin. Nauunawaan naman kita. Natural lang na isipin mo mga katribo mo. Omar,
pag-isipan mo pa rin ang sinabi sa'yo ni Amira. Isang linggo pang nanatili si Omar sa tribo. Sa mga araw na yun, lagi silang magkasama ni Amira. Nabuo naman ang matamis nilang pagtitinginan. Ngunit kailangan munang umuwi ni Omar sa kanilang baryo. Nang sabihin niya yon sa dalaga, baka sa mukha nito ang kalungkutan. Mabigat din naman sa kanyang dibdib ang pansamantalang paghihiwalay nila. May kailangan lang akong asikasuhin sa baryo namin. Gusto ko ring makabawi sa mga taga ron. Minsan ko na kasi silang tinalikuran. Sino ba ako para pigilan ka? Sa maikling panahon, naging mahalaga ka na sa akin. Pangako, babalik ako dito. Aasahan kong sinabi mo. Maghihintay ako sa'yo dito. Salamat, Amira. At naiintindihan mo ko. Nagpaalam na rin ang binata kay Apong Abo. Lingid kay Amira, hiningi niya ang basbas sa pinuno nito na kung maaring hingi ng kamay ng dalaga. Nais niya kasi makaisang dibdib ito sa kanyang pagbabalik. Agad namang pumayag ang pinuno sa kanyang sinabi. Ngayon palang binabati na kita. Sa wakas, magiging kabilang ka na rin sa tribo namin. Salamat, Tano. Ikaw ang naging daan para makilala ko si Amira. Dahil sa'yo, nagamot ang sugat sa puso ko dahil sa mga nangyari sa pamilya ko. Bumalik ka kagad dito sa amin. Buong tribo naghihintay sa'yo. Oo naman. Gusto ko sana sumama sa'yo eh. Kaya lang may mga kailangan din akong gawin dito. Tsaka mag-aaral na rin ako kung paano lumaban. Tama yan. Malaking tulong din kasi kapag may nalalaman ka kung paano talunin ang isang aswang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tinawag na ni Omar ang kabayo. Yun ang sasakyan niya para mabilis siyang makauwi sa kanilang baryo. Kumaway pa siya kay Tano bago pinatakbo na mabilis ang kabayo. Halos hindi na maaninig ng binata ang paligid sa bilis ng takbo noon. Sa loob lamang ng isang araw, narating nila ang baryo. Sa mismong tapat ng kubo ni Impong Uyong siya binaba ng kabayo. Lumabas naman ng kubo nito ang matandang lalaki nang makarinig ng tila mga yabaga. Nagulat ito nang makita si Omar at ang puting kabayo. Omar, nakabalik ka na dito sa baryo natin. Opo, natutuwa po akong makita kayong muli. Yan na ba yung kabayo? Totoo nga, para siyang liwanag ng araw na nagniningning. Isang matandang lalaki nagbigay sa akin ng mutya. Sabi niya, mula sa mundo ng mga engkanto ang batong yon. Kung mula pa sa mundo ng mga engkanto ang kabayo na yan, naramdaman siguro nila na isa kang mabuting tao. Kaya ikaw ang napili nila. Hindi po siya dito sa mundo natin. Palagay ko po, kailangan ko siyang ibalik sa kanilang mundo. Yan bang tingin mong makakabuti? Opo. Ayoko rin kasing pagmula ng usap-usapan ng mga tao. Hayaan na lang natin siya maging alamat. Karapat dapat ka nga talaga makakuha ng mutya ng kabayong ito. Kailanman, hindi ka naging makasarili. Ang tunay na antingero po, hindi sarili ang iniisip, kundi laging kapakanan ng iba ang inuuna. Yan po ang laging sinasabi ng aking lolo. Nagpaalam na si Omar sa kabayo. Tila nauunawaan naman siya nito. Nalulungkot man, pero tingin ng binata ay yun ang makakabuti. Bagamat malaki ang tulong nito sa kanya, ayaw naman niyang malagay sa alanganin ng mundo ng mga engkanto. Oras na may makaalam kung saan ito galing. Sapat na sa kanya ang anting-anting na mula sa kanyang lolo. Isang portal ang bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan. Lumabas mula roon ang matandang lalaki na nakilala niya noon. Unti-unting nagbago ang anyo nito hanggang maging isang makisig na lalaki. Asul ang mga mata nito. Mahaba ang kulay mais na buhok at matulis din ang tenga nito. Lumapit dito ang puting kabayo. Bigla silang hinigop ng portal at naglaho. Ngayong nakabalik na siya sa mundo nila, gusto ko naman makabawi sa mga kababaryo ko. Natutuwa ako marinig yan sa'yo.
Mula nang mawala ka rito, sunod-sunod na naman ang pambibiktima ng mga aswang dito sa atin. Ngayon na nandito na ako, hindi ko nahahayaan na makapambiktima sila ng mga kababaryo ko. Sa wakas, bumalik ka na nga sa dati. Patawarin niyo po ako kung naging sakit niyo man ako ng ulo noon. Wala yun, iho. Kalimutan mo na yon. Tahimik na ang gabi noon. Isang babae ang pumunta sa talahibana at doon hinubad ang kanyang kasuotan. Habang nakatingala sa buwan, nagpahid siya ng langi sa buong katawan niya. Ilang sandali pa, nahati na sa dalawa ang kanyang katawan. Nang makalayo ito, saka naman lumabas sa pinagkukumlihan nito si Omar. Hawak ang garapon na may lamang asin, sili at bawang. Ibinuhos niya yon sa nakalabas na laman loob ng manananggal. Tumalikod na rin kaagad noon ang binata. Dinig pa niya ang malakas na sigaw nito. Ngayon bumalik na sa dating katahimikan ng baryo natin. Ano ang plano mo? Gusto ko pong dalawin ang puntod ng pamilya ko. Nais ko pong magpaalam sa kanila. Aalis ka ba ulit? Opo. Gusto ko rin po sana kayong isama. Kung papayag po kayo. Saan naman tayo pupunta? Sa tribo po ni Natano. May nakilala po akong babae doon. Nais kong masaksihan nyo ang aming pag-iisang dibdib. Oo naman, iho. Hindi ko palalagpasin na masaksihan ang pakikipag-isang dibdib mo. Salamat po at pumayag kayo. Nang araw na yun, dinalaw ni Omar ang puntod ng pamilya. Nag-alay muna siya ng maikling panalangin sa mga ito. Nag-alay din siya ng mga bulaklak sa bawat puntod. Kinausap din niya ang mga magulang para ipaalam ang kanyang plano. Nasa dibdib pa rin niya ang pangungulila sa mga ito. Pero alam niyang magagawa na niyang harapin ang bawat yugto ng buhay niya na hindi na sila kasama. Iingatan ko po ang aking sarili at ang pamana ni Lolo sa akin na anting-anting. Nangangako din po ako na hindi ako magbabago sa pagtulong sa kapwa. Hindi ko na ulit tatalikuran ng mga taong nangangailangan ng tulong ko. Napakapalad nyo sa pagkakaroon ng anak na may mabuting kalooban na handang tumulong sa mga nangangailangan. Kinabukasan, umalis na sina Omar at Impong Uyong. Nang marating nila ang baryo ng tribo, mainit nilang tinanggap ang kasama ni Omar. Ipinakilala ng binatang matandang lalaki bilang ikalawa niyang ama sa mga taga roon. Naiiyak naman sa tuwa na sinalubong siya ni Amira. Nauna pa itong yumakap sa kanya. Gaya ng pangako ko, nandito na ako. Salamat at ligtas ka nakabalik. Kung alam mo lang na araw-araw ako nagdarasal na bumalik ka na sa amin. Isinama ko si Impong Uyong para masaksihan niya ang ating pag-iisang dibdib. Tinuturing ko na siyang pangalawang magulang. Hindi niya ako iniwan noong mga panahon na lugmok ako sa kalungkutan. Ikinagagalak kitang makilala, iha. Masaya ako na ikaw ang magiging kabiyak ni Omar. Ganon din po ako, Impo. Ituring niyo na pong pangalawang tahanan ng aming baryo. Salamat sa mainit niyong pagsalubong sa akin. Nagpahanda naman ng munting salo-salo si Apong Abu para sa pagdating ng binata na itinuturing na nilang bayani. Habang magkakaharap, pinag-usapan na rin ang paghahanda sa nalalapit na pag-iisang dibdib ni na Omar at Amira. Walang pagsinda ng kaligayahan na magkasintahan, lalo na si Tano na tuwang-tuwa sa tabi ni Impong Uyong. Natutuwa po akong makita kayong muli, Impo. Ako din, iho. Nagpapasalamat din ako sa iyo dahil ikaw ang naging daan para makilala ni Omar si Amira. Nakatadhana po talaga sila para sa isa't isa. Naniniwala ako sa iyong mga sinabi. Bawat nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. May iba nga po pala ako. Kamusta po ang baryo nyo? Nag-alala din ako noon. Mabait pa naman ang mga taga-ron at para kaibigan. Nung bumalik si Omar, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo namin. Sana po tuluyan na maging payapa ang mga baryo natin.
Hindi natin lubusang makakamtan ng kapayapaan. Pero salamat sa mga katulad ni Omar. Kahit papano'y natatamasa pa rin natin yon. Oo nga po. Sana balang araw, may isilang muling antingero sa pamilya ni Omar. Abala na ang lahat sa paghahanda sa kasal ni na Omar at Amira. Habang hindi pa dumarating ang araw ng kasal, hindi muna maaari magkita magkasintahan. Kaya naisipan muna ng binata na maglakad-lakad kasama ni Tano. Napansin ni Omar na maaliwalas na ang paligid kung saan naroon ang mga nagtataasa ng mga puno. Nawala na yung tila mabigat na aura. Wala na ba uling gumambala sa inyo? Wala na naman. Pero may mga pagkakataon na nararamdaman ko na nasa paligid lamang sila. Pero hindi na sila lumalapit sa amin. Siguro kasabay ng mga ninuno nyo. Dito na rin sila nanirahan. Yun nga ang sabi ni Apong Abo noon. Wala naman sanang problema eh. Pero ginagawa nilang pagkain ng mga tribo. Ngayon na nandito na ako, pangangalagaan ko ang tribo habang nabubuhay ako. Ibig bang sabihin eh, dito kayo titira ni Amira pagkatapos ng kasal nyo? Hindi lang kami. Nais kong dito na rin manirahan si Impong Uyong. Paano ang inyong baryo? Hindi ko sila maaaring talikuran. Dadalaw pa rin ako ng madalas doon. Tama lang. Ayoko naman na isipin nila na tinalikuran mo na sila ng dahil sa amin. Mahal ko ang baryo namin. Naroon pa rin ang puso ko. Pero ang baryo ninyo ang tinuturing ko ng tahanan. Bago ang araw ng itinakdang kasal, isang pangyayari ang naganap. May mga alagang hayop kasi ang natagpuang wala ng buhay. Inilihim yun ni Tano sa ibang katribo. Kay Omar lamang niya yun sinabi. Labis naman ang pag-aalala niya na baka maging sagabal yun sa kanyang kasal. May kasabihan pa naman sa tribo, oras na may problema na umahon sa araw ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao, hindi na maaaring ituloy yun dahil magdudulot lamang yun ng kamalasan sa buong tribo. Hindi maaaring masira ang kasal ko bukas. Kailangan nating mahanap kung sino ang aswang. Papainan ko siya ng alaga kong kambing mamayang gabi. Walang pwede maging sagabal sa kasal niyo ni Amira bukas. Nakakapagtaka lang. Bakit hayop ang pinupuntirya ng aswang na yun? Yun nga din ang pinagtataka ko eh. Ngayon lang may nangyari na ganito. Ayoko naman na ipaalam pa sa pinuno. Baka kung anong isipin nun. Kailangan ko mahuli kung anong uri siya ng nilalang. Isa ba siyang banta sa katahimikan ng tribo? Sana naman hindi. Iba ang kutubo sa pangyayaring to. Walang dapat makaalam nito. Baka magkaroon pa ng ibang pakahulugan ng mga tao sa nangyayari. Lihim lamang ang ginawang pagmamasid ng dalawa sa paligid. Tanging si Impong Uyong lamang ang nakahalata na tila mayroong itinatago ang dalawa. Nang makitang nag-iisa si Omar, agad siyang nilapitan ng matandang lalaki. Walang nagawa ang binata kundi ipagtapat ang nangyayari dito. Bukas na po ang kasal ko. Ayoko masira ang pinakamahalagang araw na yun sa buhay ko. Tutulungan ko kayo. Wag na po. Kaya na namin to ni Tano. Relax ka lang. Huwag kang padala sa nararamdaman mong pag-aalala. Mamayang gabi, baka malaman na rin nyo kung sino ang nilalang na yon. Oo nga po. Mas kabado ako dahil sa nalalapit kong kasal. Hindi dahil sa nilalang na yon. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pakiramdam ko po, kapag hindi natuloy ang aming kasal ni Amira, hindi ko nakakayanin na umibig muli. Pagsapit ng hating gabi, inabangan nga nila ang nilalang na nambibiktima ng mga alagang hayop ng mga taga roon. Sa di kalayuan, nakarinig sila ng mga kaluskos. Hanggang sa isang madilim na bahagi ay lumabas ang isang dalagita. Nagpapaling-paling yun ng tingin hanggang sunggaban na nito ang kambing na nakatali sa di kalayuan. Nagkatinginan pa sina Omar at Tano bago lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nagulat naman ang dalagita at nagpupumiglas sa pagkakahawak ni Tano. Isa lang palang bata.
Kaya pala hayop lang ang kaya niyang kainin. Hindi ako nananakit ng bata. Ang mabuti pa, ikulong na muna natin siya. Baka hanapin siya ng mga magulang niya. E di ibibigay natin pero sa isang kondisyon. Huwag ka mag-alala bata. Hindi ka namin sasaktan. Isasauli ka rin namin sa mga magulang mo. Bigyan mo na rin siya ng pagkain para hindi siya magutom. Parang walang narinig na pilit pa rin nagpupumiglas ang dalagita. Ikinulong muna yun ni Tano sa kanyang kubo. Itinali niya ang isang kamay nito para hindi makatakas. Dumating ang araw ng pag-iisang dibdib ni na Omar at Amira. Maiksi lamang ang naging seremonyas ng kasal. Pagkatapos silang batiin ng mga tao, inihatid na sila sa bagong gawang kubo kung saan idadaos ang kanilang pulot gata. Binalikan naman ni Tano ang dalagita sa kanyang kubo para dalhan ng pagkain. Noong una nagwawala pa ito, pero kalaunan ay kumalma na rin ito. Sa ilang araw na pagtigil doon ng dalagita, napalagay na rin ang loob nito at tuluyan nang nagtiwala kay Tano. Nalaman din niya na ulila na ito. Hindi natin siya maaaring pabayaan na lang na gumagala-gala sa gubat. Kung kaya niyang kumain ng normal na pagkain ng tao, wala tayong magiging problema. Sabi niya, hindi raw niya kayang kumain ng karne ng tao. Ibig sabihin lang nun, hindi pa siya ganap na aswang. Magagawa pa natin siyang mailigtas. Tama ka. Tsaka sabi niya hindi niya gusto maging aswang katulad ng mga magulang niya. Baka kabilang siya sa mga aswang na sinasabi ko sa'yo na mas gustong mamuhay ng mapayapa. Sa tingin ko nga din. Sabi niya kasi, aswang din ang pumatay sa mga magulang niya. Maaari, may mga aswang na pinapaslang nila ang kauri nila kapag tumatanggi na pasakop sa kanila. May ganun pala sa kanila. Akala ko kapag sinabing aswang, kumakain lang sila ng tao. Mukhang marami akong matututunan sa dalagitang yan. Kung ganun, buo ng pasya mo na kupkupin siya? Oo, tingin ko naman mabait siya. At makakagamayan rin niya ang klase ng buhay ng mga tribo. Nanatili nga ang dalagita sa tribo na walang nakakaalam sa totoo nitong pagkatao. Maliban sa kanilang tatlo ni Impong Uyong. Lumipas ang 3 buwan na, muling nagkaroon ng piging sa tribo. Dahil sa wakas, nagdadalang tao na si Amira. Binabati kita, Omar. Sa wakas, magkakaroon na rin kayo ng supling ni Amira. Eh ikaw, kailan mo balak lumagay sa tahimik? Wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Kailangan mo rin na makakasama sa buhay. Hindi pwedeng lagi ka na lang mag-isa. Ayos lang naman ako eh. Kasama ko naman si Nene. Kaya hindi ako nag-iisa. Para ko na rin siyang kapatid. Naaalala ko sa kanya yung namatay kong bunsong kapatid. Iba pa rin kasi yung kasama sa hirap at ginhawa. Huwag ka mag-alala. Kung talagang nakalaan sa akin ng pag-aasawa, mangyayari yan balang araw. Huwag kang mainip. Meron ngang gustong ipakilala sa iyo si Amira eh. Kung papayag ka. Kilala ko naman kung sino yung tinutukoy niya eh. Pero pasensya na. Hindi ako interesado sa kanya eh. Sige, ikaw ang bahala. Magsabi ka lang kung handa ka na. Gusto rin kasi makita ka ni Amira na masaya. Masaya naman ako ah. Hindi yun ang nakikita ko sa mga mata mo. Naalala ko lang siguro yung pamilya ko. Natatakot ako na matulad sa kanila ang pamilya na bubuuin ko. Kaya nga ako nandito eh. Para protektahan kayo. Alam ko naman yun. Hindi na rin pinagpilitan ni Omar ang sinasabi. Sa mga sumunod na araw din kasi, lagi ding abala si Omar. Lalo't nagdadalang tao ang asawa. Parating may dumadalaw sa kanila ng mga nilalang ng dilim. Katulad ng gabing yon. Dahil malayo sa karamihan ng kanilang kubo. Bawat pagaspas at ingay sa paligid ay dinig na dinig nilang mag-asawa. Hindi pa talaga nila tayo titigilan. Paano na ang magiging anak natin? Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi ka nila magagalaw. Minsan ko na nasaksiyan ang ginawang pagpaslang sa isa naming katribo na buntis. Hindi ko na naisip na mangyari din yun sa akin.
habang nasa tabi mo ko, walang mangyayari sa inyo ng anak natin. Mula noon, ipinagbabawal na ang pagbubuntis sa mga kababaihan sa tribo namin. Pero hindi pa rin maiwasan na merong magbuntis. Yun ba ang dahilan kung bakit iilan lang ang bata sa tribo nyo? Oras na merong magbuntis at mabiktima ng aswang, walang pananagutan ng aking ama. Wala rin tutulong sa kanila dahil baka ikapahamak pa yun ng ibang katribo. Kaya nga nang mabalitaan ko ang tanyag mong pangalan sa mga ngalakal na dumayo dito, pinahanap kita kay Tano. Huwag ka mag-alala. Wala na muling mabibiktima na buntis sa tribo nyo. Kilala mo ko. Wala pa akong sinira na pangako. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Dito ka lang. Haharapin ko lang ang bisita natin. Huwag mo ko iwan! Hindi ako lalabas ng kubo. Titignan ko lang ang mga inilagay kong pangontra sa mga bintana. Nang gabing yun, bigo ang kung sino man na makapasok sa kanilang kubo. Pinalibutan kasi ni Omar ng mga pangontra ang loob at labas ng kanilang tirahan. Maging ang taas ng bubungan nila, nilagyan niya ng pinatulos na libon ng kawayan. Kung sakali mang dumapo doon ang aswang, matutusok ito ng matutulis na kawayan. Hanggang sumapit ang araw ng panganganak ni Amira, nasa paligid pa rin ang mga hayok sa laman na nilalang ng dilim. Amoy na amoy ni Omar ang masangsang nilang amoy sa paligid. Nagsilang ng lalaking sanggol si Amira. Halos mangiyak-ngiyak noon si Omar nang sa kauna-unahang pagkakataon ay makarga ang bagong silang na anak. Lalaki ang unang anak natin. Isang malusog na sanggol. Sigurado matutuwa ang aking ama. Salamat. Binigyan mo ako ng malusog na anak. Tuwang-tuwa ang buong tribo. Sa wakas kasi, mayroon nang magmamana ng pagiging pinuno ni Apong Abo. Hindi kasi maaaring ipasa sa anak na babae ang pagiging pinuno ng tribo. Tanging sa anak na lalaki lamang o panganay na apo. Tuwang-tuwa rin si Impong Uyong sa balitang yon. Isang linggo kasi pagkatapos manganak ni Amira, dinalaw siya ni Omar. Naikwento ko si Tano kay Omar na tila may dinaramdam ang matandang lalaki. Binabati kita, Omar. Sa wakas, kumpleto na ang pamilya mo. Salamat po, Impo. Pasensya na po kayo kung bihira ko lang kayong dalawin dito. Naiintindihan naman kita. Pamilyado ka na. Ilaan mo na lamang ang oras mo sa asawa at anak mo. At saka, lagi naman akong pinupuntahan dito ni Tano at Nene. Nako, nakakatuwa ang batang yon. Para na rin akong nagkaroon ng apo na babae. Obligasyon ko po kayo. Ako nagdala sa inyo rito. Dapat lang na kahit papano, maglaan ako ng oras para sa inyo. Napakabait mo talagang bata. Meron lang sana akong hihilingin. Ano po yun? Kapag namatay ako, pwede mo bang iuwi ang labi ko sa baryo natin? Nais kong mahimlay katabi ng mga kaanak ko. Oo naman po. Pero huwag niyo po munang isipin ang kamatayan niyo. Matagal pa po kayong mabubuhay. Sa totoo lang pagod na ako. Wala na rin akong gagawin pa. Nasa maayos ka ng kalagayan ngayon. Hindi na ako mag-aalala sa'yo. Kailangan ko pa po kayo, Impo. Nawala na po ang pamilya ko. Huwag niyo naman po akong iiwan agad. Kahit wala na ako, mananatili ako sa puso mo. Magiging buhay na alaala mo ko habang buhay. Parang gustong maiyak ni Omar habang sinasabi yun ni Impong Uyong. Dama niya ang sobrang kalungkutan. Nakakaramdam din siya ng takot na baka isang araw ay mamaalam na nga ito. Alam niya na matanda na ito at sobra-sobra na ang inilagi sa mundong ibabaw. Pero hindi pa siya handang mawala ito.
Naiintindihan ni Amira ang sitwasyon. Kaya naman pumayag siyang laging punta ng asawa si Impong Uyong. Itinuturing na rin niya kasing pangalawang ama ito, kaya labis din ang kanyang pag-aalala. Mahinang-mahina na si Impong Uyong. Hindi na rin siya makakain. Madalas tubig na lang. Masakit sa akin na mawala siya. Pero hindi ko rin kayang nakikita siyang nahihirapan. Kaya kung pagod na siya, hahayaan ko na siyang umalis. Masakit din sa akin na mawala si Impo. Pakiramdam ko, muling nanariwa sa aking alaala ang pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Impo, ayoko po sana na umalis na kayo. Kaya lang, hirap na po kayo eh. Hindi ko kayang makita na naghihirap kayo ng ganyan. Mas gusto kong tumatak sa akin ng mga panahon na malakas pa kayo. Tila yun lang ang hinihintay ni Impong Uyong. Isang umaga, nagis na lang ng magkaibigan na wala na itong buhay. Gaya ng hiling sa kanya, inuwi ni Omar ang labi nito sa kanilang baryo. Inilibing niya si Impong Uyong sa tabi ng mga namayapang kamag-anak niya. Dinalaw na rin ni Omar ang puntod ng kanyang pamilya. Yun na rin ang huling sandali na nakapunta siya roon. Dahil nang bumalik siya sa baryo, naging abala na muli siya sa pagtugi sa mga aswang na nais sakupin ng tribo. Sa paglipas ng mga taon, nabiyayaan pa ng dalawang supling na babae ang mag-asawang Omar at Amira. Samantalang si Tanu naman, nanatili pa ring binata, pero tiniyak nito na masaya siya sa buhay na kanyang pinili. Sa kabila ng banta ng mga aswang sa kanilang buhay, tahimik at masaya naman silang namuhay sa liblib na baryo na yon. Wakas. Sa isang liblib